Mga katambay, mga kababayan, si Kamano po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ang isa pong napaagaling na si Sasot Rogandos mga katambay. Dito po sa kanyang pahayag, komentuhan po natin. Ito po, na-komentuhan ko na po ito dati mga tambay, last year. At ibalik po natin muli at meron po idinagdag talaga rito si Sas mga tambay. Grabe po, dahil totoo po itong nangyayari po. Dahil marami po nagpapatotoo ito. Dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte, ang mga natuklasan pong grabing korupsyon, di umano. Ayon po sa Vice President at ayon na rin po rito kay Sas, grabe daw po, karumal-dumal, korupsyon sa Kongreso, mga tambay. Grabe, karumal-dumal ang sinasabi pong korupsyon na ginagawa po sa Kongreso. Di po ba sikat na sikat po ang mga congressman ngayon? Lalo-lalo po sa fake news. Pero kasi nga po napakarami yata nilang tinatago. Pero napakarami naman pong pinapahayag at binubulgar naman po ni Sas at ang dating Pangulong Duterte at ng Vice President. At siyempre kasama pa po si Maharlika mga katambay. Napakarami po. Kaya po ang mga congressman ng 19th Congress ay takot na po dahil baka hindi na po sila makita sa 20 Congress. Yun po ang gusto ng mga Pilipino na hindi tumatangkilik sa pulburon at hindi grupo ng CPP and PNDF at hindi korap na politiko at hindi mga bayaran sa social media at marami pang iba. At nahandyan pa rin siyempre ang sinasabing loyalist mga tambay. Yan po, mga bulag po yan. Pakinggan na po natin si Sas mga tambay at komentuhan po natin. Ngayon, ayan na yan, no? Go ahead. Do whatever pleases you. Do whatever makes you feel powerful. Because it is an honor to be cited in contempt by a very corrupt House of Representatives. Uulitin ko. It is an honor to be cited in contempt by a very, very corrupt House of Representatives led by a very, very corrupt House Speaker. And basahin niyo na lang yung post ko earlier. Nandun yung sulat ko sa kanila. Ilang beses ko nang pinapadala yan sa kanila? 4 times. I think 5 or 4. I can't remember. 4 or 5 times. Read the content of my letter. Read it. Discuss it with your kainuman, etc. And now, you would see what kind of House of Representatives you have. Hindi ba? Kita-kita naman kanina eh. Hindi ba? And yun ang masasabi ko. Go ahead and continue your political persecution because bilog ang mundo. And ang masasabi ko lang is, I know my international law. So ngayon, this is a very, very corrupt House of Representatives. Na-discuss ko na to, pero ulitin ko dahil nagdodraw ng pinapapunta ng mainstream media sa aking page, ang mga tao sa kaka-advertise sila ng aking pangalan, and especially now, hindi ba? Kaya, i-discuss natin ang dapat malaman ng bawat isang Pilipino. Okay? Ito ang budget of House of Representatives. Okay? Budget of House of Representatives. I already discussed this before. So, anong mga sources ko nito? Ang sources ko nito is documents itself from the Senate. Okay? So, ang mga nakikita nyo dito, papaliwanag ko lang sa inyo ang budget cycle. Ang budget cycle kasi, so, yung House of Representatives, mag-a-approve sila ng version ng budget. Yung Senate naman, mag-a-approve din sila ng version ng budget. And then, magkikita sila sa Bicameral Conference Committee para i-reconcile yung budget kung magkaiba. Okay? So, sa normal na pagkakataon, ang reconciliation is either you will split the difference, okay, or you will prepare one version over the other. Naintindihan niyo yan? Ibig sabihin ng splitting the difference, hindi ba?
pwede nyong gagawin is pwede nyo na lang i-add yung dalawa, tapos kunin mo na lang yung average, and that's it. Or you prefer one version over the other. So what happened to the budget of House of Representatives under the House speakership of Martin Romualdez and this kind of people now pursuing political persecution of bloggers who are actually unveiling corruption in government, and they're not doing anything about it. So in 2023, the budget that the Philippine House of Representatives passed is 15.97 billion. And the budget that the Senate passed is 16 billion. Do you know how much the budget increased during the bicameral? Secret bicameral. It increased to 28 billion. That's a 75 increase than the Senate version. 28 billion. So, iba ang mulat sa dilat. Noong 2024, yung House of Representatives, ang budget version na pinasa nila is 16.17 billion. Ang Senate version ng House of Representatives budget ay 16.9 billion. Pagdating ng bicameral, bigla siyang naging 28.69 billion. Reconciliation ba yan? Hindi yan reconciliation. Anong tawag dyan? Isulat nyo sa comment section kung anong tawag dyan sa ginawa ng House of Representatives. Pera nyo yan. Pera nyo yan kayong manakikinig. Pera nyo yan. Yan po mga tambay, mahaba pa po yan. Pwede po natin puntahan ang vlog po ni Sas. Marami po tayong matututunan, lalo-lalo po sa ginagawa po ng ating mga kapita-pitagan po mga katambay. Lalo-lalo po ang institusyon ng Senado at Kamara. Grabe po, di ba? Napakarami na pong nangyari po niyan at talagang marami na pong lumabas. Dahil nung mga nakaraan po, pati po ang mga men in uniform ay po naging priority po nila sa BICAM. Di ba? Bigla po nagkaroon po ng napakalaking pondo at dagdag at kung ano-ano pa. Men in uniform pa lang yan. Eh paano pa yung sinasabi ni Sas? Yung pondo nila mismo. Kanila yun eh. Di ba? May proposed budget sila, pero pagdating na po sa BICAM Conference Committee Report, doon na po nagkakaroon po ng magic. Himala na walang kaalam-alam ang taong bayan sa BICAM Conference Committee Report. Ganyan po katindi ang ginagawa po ayon po kay Sas. At ganun din po kay dating Pangulong Duterte na tinawag pa po yan na pinaka-worst rotten at pinaka-bulok na institusyon sa ating bansa ayon sa dating Pangulong Duterte. At ang Vice President, ano sinabi niya? Grabing korupsyon ang ginagawa sa ating bansa. Kaya nga ano sabi ng Vice President? Ang ating bansa ay patungo na sa basurahan. Basurahan na ang ating bansa, patungo na. Dahil sa ginagawa po, lalong-lalo sa ating kaperahan. Dahil mismo ang Vice President, hindi lang po si Sas ang nagsasabi sa ginagawa po sa pera po natin ng dalawang tao sa institusyon ng House of Representatives. Nung panahon siya ay DepEd Secretary. 2023 at 2024 ay lumobo po ang kanyang budget na hindi niya po alam na meron pong magician na nagdagdag ng mga extraordinary mga kababayan. Kaya nga po siya nagbitaw dahil hindi kayang sikmurain ng isang Vice President ang ginagawa po ng sinasabi ni Saso na pinaka-corrupt ang Kongreso daw, sabi ni Sas mga tambay. Pinaka-rumal-dumal na corrupt ang sinasabi daw po ni Sas na speaker
at mga congressman. Hindi naman po lahat ng congressman. Hindi naman po lahat, mga tambay. Meron pa rin po mga iilan-ilang mga congressman yan na talagang naglilingkod po ng tapat sa mga Pilipino at sa kanilang nasasakupang distrito. Di po ba? Hindi naman po natin lalahatin, mga kababayan. Pero napakarami. Napakarami. Pero hindi naman lahat. Dahil 300 plus po yan ang ating mga representative. Kasama po ang mga party list. 300 plus po sila, mga kababayan. Kaya dito po sa pinaliwanag ni SAS ay talagang ni-remind pong muli dahil na-discuss na rin po natin ito, na-discuss na rin po ni SAS na talagang grabe po. Dahil po napapanahon na dapat pong pag-usapan dahil malapit na po ang halalan, mga kababayan. Grabe po katalamak, karumal-dumal talaga. Di umano ang ginagawa po sa ating kaperahan, itong grupo na ito. At nakikita po natin ngayon kung paano po sila maglingkod, lalong-lalo po pagdating po sa mga Duterte at sa mga vlogger at siyempre po sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Grabe po ang ginagawa po nila dahil po dito ayong kay SAS, ito po yon yung dapat pong pagtakpan na napakaraming issue sa institusyon ng Senado at Kamara na dapat nilang pagtakpan yata ng 19 Congress. Itong isang damukal na lumolobo na ginagawa nila sa BICAM Conference Committee Report na napakalalaki. Walang public hearing. Mga kababayan, ganyan po sila. At wala po silang inilalatag o sinasabing nakikita natin na tinatrabaho nitong 19 Congress. Pero napakalalaki ng pondo. Lumolobo pa. How many billions ang nilolobo ng kanilang pondo? Pero ang nakikita natin, puro pagbatikos, pagpapabagsak yata sa mga kalaban daw di umano nilang mga politiko. Dahil ayaw na nilang mawala ang kapangyarihan ng mabalik yata sa kanila. Grabe, no? Grabe. Buti na lang, mga kabayan. At technology na ang ating bansa. Madali na pong makapag-research sa kanila. At nakita naman po natin, nung ni-research po ni SAS, nakita niya ang mga dokumento, mga tambay, na sa Senado niya nakuha. Dahil iisa naman pong institusyon niya sa Senado at Kamara, ang House of Representatives. Nakita niya na biglang lobo talaga ang pera natin, mga tambay. Nakita niyo po kung saan napupunta ang pera natin, ang ating tax taon-taon. Nakita niyo po yung pinakamalaking porsyento. Saan po napupunta? Sa mga politiko. Hindi po napupunta sa mga kailangan para ang ating bansa ay maiahon naman sa kahirapan. Karamihan, mga kabayan, sila ang nasusunod. Lalong-lalo ang pagpasok ng 19 Congress ayon kay SAS, sila na ang nasusunod kung saan nila dadali ng ating pera. Lalong-lalo na pag pinag-usapan na nila sa BICAM Conference Committee Report. Grabe, no? Grabe, mga kabayan. Gising. Pero ito, mga tambay, siyempre questionin po ito, lalo-lalo ng mga bulag sa katotohanan, bingi, di ba? Bingi, pipe. Dahil napaalam naman po natin, mga tambay, yung mga nakikinabang, lalo-lalo na yung napapaboran, di ba? At siyempre, yung mga spoiled ngayon, spoiled po kasi ngayon ang grupo ng CPP and PNDF, spoiled din po ang mga gumagamit ng droga, spoiled din po ang mga drug lord yata, spoiled na rin sa ating bansa ngayon. At spoiled na rin po ang gumagawa po ng masama, mga smuggler. Mga spoiled na po sila ngayon. Pati po ang mga kapulisan ngayon, nakita po natin, hindi naman lahat. Talagang mga hold-upper na rin po. Nung nakaraan po, how many millions? 80 plus million po yata yung kanilang hinulid-up. Mga kabayan, sa Las Piñas, grabe mga tambay, grabe po ang ating bansa. Pagdating po sa pagkakaperahan, maasahan at maasahan po natin pagdating po sa pera ang mga kapita-pitagan po natin, mga karangaan na talagang maipagpapagawa mo ng mga ribulto itong mga mambabatas na ito. Talagang karispe-respeto, lalong-lalo na po sa paghawak po ng pera natin, mga kababayan. Ibang klase, no? Pera,
isang damukal, isang damukal na po nakukuha nilang pondo na binibigay po nila, sila gumagawa Pero pati po ang ating mga ahensya nakukuhanan pa rin nila, katulad ng PhilHealth, SSS, GSIS, PDIC, di ba? Pati ang ginto nating reserve, nadadali pa at marami pang iba. Kamusta na kaya ang Maharlika Investment Fund? Kamusta na kaya yan? Kumikita na kaya yan? Nagtatanong na si Kamanong. Grabe. Kaya po mga kababayan, gising-gising po tayo. Hindi po natin kailangan ng mga ganitong klaseng lingkod bayan. Magagaling lang po at masisigla pag panahon na po ng budgeting. Diyan mo maasahan. Pero sa pagtatrabaho po ng 3 taon, dahil matatapos na ang kanilang termino, ano po ang napala ni Juan de la Cruz? May napala po ba tayo? Sila po ang nakikitaan natin na napakaraming napala sa atin. Dahil nakita po natin ang karamihang mga congressman ngayon, ang gaganda ng sasakyan, ang gaganda ng kasuotan, ang gaganda ng mga alahas, ang gaganda yata ng mga bahay. May mga bahay pa yata sa ibang bansa, may mga farm, mga kondo, at kung ano-ano pa. Napakagagaling po. Napakagagaling ng mga mambabatas natin. Talagang napakabilis yata ng kanilang pag-asenso. Pero ang mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila, isang kahig, isang tuka pa rin. Lalong-lalo na ang mahihirap na katulad natin at middle class. Pero sila, pag natungtong na sa Kongreso at Senado, ang bihira, bibilang kangalan daw ng taon. 1, 2 taon, 3 taon, matapos ang termino, ang laki na raw ng pagbabago, lalong-lalo na kung ang politiko ay silaw sa kumikinang, mga kababayan. At bago po tayo magtapos, shoutout po muna. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod at nagtitiwala. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denborn ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, at Ani PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, si Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer at Victoriano Carrera, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales,
SR Perpin Akiman, Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW, Italy, Senaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Garcia, Eric Garcio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Laura ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Shayamashita ng Japan, Alex San Jose. Thank you po. Shoutout po. Mabuhay po kayo mga kababayan at ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. At siyempre po, mag-ingat po mga kababayan. Ingat po at napakahirap po ng sitwasyon natin. Napakarami pong problema ng bansa. At shoutout din po sa ating mga kababayan, mga OFW, sa kasulok-sulukan po ng mundo. Ingatan nawa po mga kababayan at mabuhay po kayo mga bagong bayani ng ating bansa. At syempre po, sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos, huwag po natin po sanang kalimutan at isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po at mabigyan pa ng mahabang buhay at muling makabalik po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa, mga kabayan. Maraming salamat po. Sa muli po, huwag po sana po kayo magsasawa sa inyong lingkod. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye.